Maraming salamat sa ating butihing sekretary, Anton Lagdameo. Please take your seat. Ang tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas, Ferdinand Martin Romualdez. The Papal Nuncio, Charles John Brown, and all their excellencies, the members of the Diplomatic Corps, Tagapangulo ng NHCP, Dr. Rene Escalante, ang mga nanunungkulang opisyal ng kagawaran ng Tanggulang Pambansa, Jose Faustino Jr., puno ng Kalupunan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang ating Chief of Staff, Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro, ang punong lungsod ng Taguig, Mayor Maria Laarni Cayetano, ang mga kagalang-galang na panauhin, mga kasama kong mga lingkod bayan, mga binibini at Ginoo, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang malaking karangalan ang makapiling kayong lahat sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani. Panatag natin na itataguyod ang ating sarili at ang ating bansa ngayon dahil sa mga dakilang bayang na ating bayan. Kaya sa pagtitipong ito, buong lugod natin kinikilala ang ipinamalas nilang tapang, malasakit at pag-ibig sa ating tinubuang lupa. Ginugunita din natin ang taimtim, ang pawis, dugo at buhay na kanilang inalay para sa ating kapakanan, kalayaan at kinabukasan. Dahil sa kanilang sakripisyo, gumaan ang mga suliranin pinapasanan natin sa buhay at sa lipunan. Inialay nila ang kanilang lakas at kakayahan hindi para sa papuri o gantimpala, kung hindi upang pagtibayin ang diwa ng pagkakaisa at upang makamit ang ating mga pangarap para sa bayan. Sa araw na ito, pinararangalan natin ang ating mga makabagong bayani ng ating panahon. Dahil sa kanilang malasakit at kabutihang loob, naging mas mabuti ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Kinikilala natin ang ating mga magsasaka, mga agricultural worker na buong araw ay nagsisikap upang tugunan ang ating mga pangangailangan para sa seguridad ng supply ng pagkain. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayong pagkain maiahain sa ating mga pamilya. Tunay silang mga bayani kailanman. Pinasasalamatan din natin ang ating mga sektor ng kalakalan at industriya na nangunguna sa landas tungo sa maunlad na ekonomiya. May mga hamon man tayong hinaharap sa nagdaang 2 taon, patuloy pa rin nilang binuksan ang kanilang mga negosyo para sa publiko. Kahanga-hanga rin ang kanilang pakikiisa sa ating pamahalaan. Lalo na ngayong may mga negosyong matapat na nagbabayad ng kanilang empleyado kahit na nauubusan na ang kanilang pondo. Bukod dito, ikinararangal din natin ang lahat ng mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho ng buong husay at buong dangal. Sa bawat likha ng kanilang mga kamay, mas lalo nilang pinagtitibay ang pundasyon ng ating ekonomiya at ang ating lipunan. Ngayon naman na nagbalik na sa paaralan ang ating mga kabataan, papurihan din natin ang ating mga guro at iba pang kawani sa sektor ng edukasyon dahil sa kanilang hindi matatawarang dedikasyon. Sa kanilang patutulungan sa maging ligtas ang pagbubukas ng klase, panatag ang ating kalooban, nasa mabubuting kamay ang ating mga kabataan. Hindi rin natin kinakalimutan ang mga profesional at mga manggagawa sa sektor ng kalusugan na araw-araw
ay nakikipagsapalaran sa panganib ng kalakip ng kanilang sinumpaang tungkulin. Kanilang isinasalang-alang ang sariling kaligtasan at kalusugan, malagpasan lamang ng ating mga kababayan ang pandemyang kinahaharap natin ngayon. Kabilang din sa ating mga frontliner ang ating kapulisan, ang mga sundalo, ang mga barangay official man, community leader, pati na rin ang mga ecological warriors at iba pang sektor na sa kanilang paraan at mga tungkulin ay patuloy na naglilingkod sa bayan at sa mga kapwa mamamayan. Hindi rin natin kinakalimutan ang ating mga manggagawang mandarayuhan o mas kilala natin sa tawag na OFW. Silang lahat na nagsasakripisyo sa ibayong dagat, mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok ng kanilang hinaharap, sinusuguro natin na sila ay ligtas, lalo na ang mga naiipit sa mga kaguluhan sa bansang kanilang kinaroroonan. Sa ating pagdiriwang ngayon, inaalala rin natin ang kabayanihan ng mga veteranong nakipaglaban noong panahon ng digmaan. Makakaasa kayo na ang pamahalang ito ay mananatiling aktibo sa pagsusulong ng mga programang tutugon sa inyong mga pangangailangan, lalo na para sa kanilang mga rekisitong pagkalusugan. Kaisa ng Philippine Veterans Affairs Office, magpapatayo tayo ng mga ospital sa Visayas at Mindanao na ilalaan natin para sa ating mga veterano. Nais ko rin kunin ang pagkakataon na ito upang magpaalala sa lahat na sumunod na sa direktibo ng pamahalaan hinggil sa ating kalusugan. Inaanyayahan ko ang lahat ng mga maaaring magpabakuna na makiisa sa ating mga vaccination program upang mapangalagaan ang kalusugan hindi lamang ng ating sarili, kung hindi ang ating mga kapwa. Ito ang panahon upang pagtibayin ang ating lakas at maghanda sa mabilis at siguradong pagbangon ng ating ekonomiya. Manalig tayong sisikat at sasapit din ang mas ligtas at mas masaganang kinabukasan para sa ating lahat. Ipinamala sa atin ng kasaysayan na ang ating kolektibong lakas ang maghahatid sa atin sa rurok ng tagumpay. Ang mga bayaning nag-alay ng sarili para sa atin ng huwarang patutuo sa pangako ng pag-asa ng ating pinanghahawakan. Kaya naman, dapat lamang natin pahalagahan ng wasto ang ating kalayaan at ipaling ang ating mga kinikilos ng ayon sa pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Habang ang makabagong panahon ay nagbibigay sa atin ng mga pagbabagong kailangang harapin, tiyak na malalampasan natin ang kahit na anong pagsubok kung magiging bayani tayo sa ating sariling mga pamamaraan. Gamitin natin ang ating kakayahan upang panibaguhin ang ating kapiligiran para sa higit na ikabubuti ng lahat. Huwag nawa natin ikulong ang ating mga sarili sa hidwaan at paghihilahan ng pababa. Sa halip, maging instrumenta tayo ng pagkakaisa, ng kapayapaan. Umaasa ako na sa halimbawa ng ating mga dakilang bayani, higit nating isa sa buhay ang kanilang ipinakitang pag-ibig sa bayan at ipinagtatanggol at ipinaglalaban nilang panata sa kabutihan. Buong tapang nawa nating harapin ang anumang hamon na hinaharap nang may tiwala tayo na higit na lalakas at magiging matagumpay kung tayo ay patuloy na magkakaisa at magtutulungan bilang isang bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang mga Pilipinong bayani noon, ngayon
at kailan mapaman. Marami